para sa ating mga balita. Gera ng Israel at Hezbollah. Ihihinto na. Bibigyan na ng nuclear weapon ang bansang Ukraine. Bansang Russia. Umalma. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kahapon ay inanunsyo na ng pamahalaan sa Israel ang pagkakaroon ng tigil putukan sa pagitan ng IDF at Hezbollah ayon sa botong 10-1. Bagay na kinumpirma din ng tanggapan ng punong ministro. Ayon kay US President Joe Biden, magiging epektibo ang nakaschedule na tigil putukan eksaktong alas 4 ng hapon, araw ng Miyerkules, oras sa Amerika. Ang kasunduan ng ceasefire ang magbibigay ng mga agenda para maibalik ang katahimikan sa bansa. Parehong magtutulungan umano ang bansang France at Estados Unidos upang matiyak na ganap na maipatutupad ang tigil putukan. Ayon yan sa isang pinagsamang pahayag ni na Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos at Pangulong Emmanuel Macron ng France. Isinapinal ang usapan ng ceasefire ilang araw matapos ang mahigpit na negosasyon kung saan iginigiit ng Israel na alisin ang bansang France bilang tagapamagitan ng seguridad para sa Lebanon dahil yan sa kasalukuyang diplomatic tension sa pagitan ng France at Israel. Ang kasunduang ito ay dumaan sa Defense Cabinet at sa lahat ng departamento ng gobyerno bago tuluyang maaprobahan. Ipinaalam din ni Netanyahu ang tigil putukan sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa Norte. Pero marami sa mga taga-Norte ang nagpahayag ng galit dahil hindi ginagarantiyan ng kasunduang ito na agad silang makakabalik sa kanilang mga tirahan. Hiniling ng mga miyembro ng Foreign Affairs and Defense Committee kay Defense Minister Israel Katz na ipresenta sa kanila ang mga probisyon ng kasunduan bago ito humantong sa final approval. Sinabi ng isang opisyal ng pamahalaan na ang nasabing ceasefire ay hindi nangangahulugan umano ng katapusan ng gera. Pananatilihin pa rin anya ng Israel ang karapatan nitong gumanti laban sa anumang banta sa kanilang seguridad. Dagdag pa ng source na ang pagputol sa koneksyon ng mga taga-Gaza at ng Hezbollah ay makakatulong din upang ma-isolate ang grupong Hamas. Wala rin umanong magiging buffer zone sa Timog Lebanon batay sa kasunduan. Ang buffer zone ay lugar na itinatalaga bilang neutral o walang militar upang magsilbing harang sa pagitan ng dalawang magkatunggaling panig o bansa. Sinabi naman ni Hassan Fadlallah, isang mambabatas ng Hezbollah, na mananatili pa ring aktibo ang Hezbollah sa mga aktibidad nito, kabilang na ang pagbibigay ng mga serbisyong panlipunan para sa mga taga-Lebanon na lumikas dahil sa gera. Ayon din kay Fadlallah, mapanganib at sensitibong mga oras ang mga huling sandali bago magsimula ang tigil putukan. Dahil yan umano sa paglulunsad ng Israel ng isang malawakang pag-atake sa Beirut noong Martes. Nagpahayag naman ng pagtutol sa ceasefire na ito ang ilang mga personalidad mula sa mga konserbatibong partido kabilang na sina Finance Minister Bezalel Smotrich at Naftali Bennett. אזרחי ישראל, הבטחתי לכם ניצחון ונשיג ניצחון. נשלים את חיסול החמאס, נשיב את כל חטופינו, נבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, ונחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. המלחמה לא תסתיים עד שנשיג את כל יעדיה, ובכלל זה עד שלא נשיב את תושבי הצפון בבטחה הביתה. ואני מבקש לומר לכם, זה יקרה בדיוק כפי שזה קרה בדרום. ידידיי תושבי הצפון, אני גאה בכם. אני גאה ביכולת העמידה שלכם. ואני מחויב לחלוטין לביטחונכם, לשיקום יישוביכם, לעתידכם. הערב אביא לאישור הקבינט מתווה להפסקת אש בלבנון. משך הפסקת האש
תלוי במה שהתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. אם הוא ינסה לחדש תשתיות טרור בסמוך לגבול, אנחנו נתקוף. אם הוא ישגר רקטה, אם הוא יחפור מנהרה, אם הוא יכניס משאית עם טילים, אנחנו נתקוף. כן, אני שומע את הטענה, שאם ניכנס להפסקת אש, לא נוכל לתקוף ולא נוכל לחדש את המלחמה. אני מזכיר לכם, זה בדיוק מה שאמרו לי, אבל בדיוק. כשעשינו את הפסקת האש בעזה לצורך שחרור חטופינו. אמרו שלא נחזור להילחם, חזרנו להילחם, ובגדול. אומרים לי, טוב, חיזבאללה יישב בשקט שנה-שנתיים, הוא יתעצם, ואחר כך הוא יתקוף אותנו. אבל חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני, ולא ארחיב על כך. סיבה שנייה, רענון כוחות וחידוש מלאים. ואני אומר לכם בגלוי, כי זה לא סוד. היו עיכובים גדולים בהספקת נשק וחימושים, והעיכוב הזה עומד להשתחרר בקרוב. נצטייד באמצעי לחימה מתקדמים שישמרו על חיי חיילינו ויתנו לנו כוח מחץ נוסף להשלים את משימותינו. וסיבה שלישית להפסקת אש, ניתוק הזירה ובידוד החמאס. מהיום השני של המלחמה, החמאס בנה על חיזבאללה שילחם לצידו. וכשחיזבאללה מחוץ לתמונה, החמאס נותר לבד במערכה. הלחץ שלנו עליו יגבר, וזה יסייע למשימה הקדושה של שחרור חטופינו. Sa ibang balita, napaka-irresponsable. Yan ang reaksyon ng Russia sa desisyon ng mga Western countries na bigyan ng sandatang nuklear ang bansang Ukraine. Batay sa ulat ng New York Times, napakalaki ng posibilidad na payagan ng US na bigyan ng nuclear weapon ang Ukraine bago lisanin ni President Joe Biden ang pwesto nito sa White House. Ayon sa mga source, may ilang mga opisyal na nagsasabi na pwedeng ibalik ang mga sandatang nuklear dito dahil binawi lamang ito sa kanila noong bumagsak ang Soviet Union. Kung maibabalik ang nuclear weapon sa Ukraine, magsisilbi ito anyang malaking panakot laban sa mga nagbabanta sa kanilang bansa. Matatandaan na minana ng Ukraine ang mga sandatang nuklear mula sa Unyong Soviet matapos ang pagbagsak nito noong 1991. Ngunit iniwasan nila ang armas na ito sa ilalim ng isang kasunduang nilagdaan noong 1994, ang Budapest Memorandum, kung saan ang pagkawala ng nuclear weapon ay papalitan ng proteksyon mula sa Russia, Estados Unidos at Gran Bretanya. Gayunman, kung ibabalik naman ito sa Ukraine, aminado sila na posibleng maging komplikado at magkaroon ng mga seryosong implikasyon ang mga hakbang na ito. Ayon naman kay Zelensky, dahil sa pagkawala ng sandatang nuklear sa Ukraine, ang pagsali sa NATO na lamang ang tanging nakikita ng bansa na paraan para hadlangan ang Russia sa masasamang balak nito laban sa kanilang kalayaan. Ayon naman kay Russian spokesperson Dmitry Peskov, ang mga pahayag na ibabalik ang nuclear sa Ukraine ay mga irresponsableng salita mula sa mga taong may mahinang pangunawa sa realidad at walang kinikilalang responsibilidad. Sinabi din ni Dmitry Medvedev, kasalukuyang pinuno ng Russian Security Agency, na kung magbibigay ang kanluran ng mga sandatang nuklear sa Ukraine, maaari nilang ituring ang ganitong hakbang bilang direktang pag-atake sa Russia at maaaring maging dahilan upang magkaroon ng nuclear war. Ang 33 buwang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nakaranas ng mga eskalasyon buhat sa magkabilang panig, lalo na noong nakaraang linggo.
Yan ay matapos pakawalan ng Ukraine ang mga missiles ng Estados Unidos at Britanya sa Russia sa kauna-unahang pagkakataon, mga pangyayari na may pahintulot mismo mula sa kanluran. Bilang tugon naman, inilungsad ng Moscow ang isang bagong-bagong hypersonic intermediate range missile patungo sa Ukraine. Dagdag pa ni Peskov, dapat umanong makinig ng mabuti ang mga Western countries sa sinasabi ni Putin at basahin ang mga updates sa kanilang nuclear doctrine na nagsasaad na pinadali nito ang pagkakaroon ng gerang nuklear.